O kinontrol kaya sila ng kanilang mga magulang? Matutuwa kaya sila. Kuya Min, napakaganda ng topic na ito. Pero lalo akong nagandahan doon sa sinabi mo kanina, na yung napansin mong nagawak ang tabing ng templo. Alam mo, kuya, ano bang sagisag noong tabing na yon doon sa templo? Sagisag na ang Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng ugnayan sa tao at sa tao. Ito ay naging sagisag ng magkasala ang ating mga unang magulang. Kaya nung maparusahan sila ng kamatayan, nagkaroon na ngayon ng tabing, nagkaroon na ngayon ng distansya, nagkaroon na ngayon ng pagkakataon na ang Diyos ay hindi na nila makikita. Pero noon, nung hindi pa sila nagkakasala, ang una nating mga magulang, Kuya Min, malaya silang nagkakakitaan. Malaya silang nakakapag-usap. Ngayon, hindi na. Sapagkat ang maaaring kumausap sa kanila ang itinalaga ng Diyos na mga saserdote o pare ng panahon na yon, ang siya lamang pwedeng pumasok sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Ito, Kuya Min, ang dahilan. Nagkaroon ngayon ng paglayo ang tao sa Diyos. At kailanman, ang Diyos hindi lumalayo sa tao. Kaya nagkaroon ito ng tabing. Pero noong mamatay ang ating Panginoon, nagawak ito. Tanda ng pagbabalik ng tao sa paningin ng Diyos. Tanda ng tao ay pinatawad na siya ng Diyos nang dahil sa ating Panginoon. Kuya Min, mayroong isang napakaganda sa Ebanghelyo ni Mateo. Basahin mo upang lalong maliwanagan ang ating mga kapatid, upang mailarawan nila na yung binasa mong ito ay napakaliwanag kay Mateo. Mateo chapter 27, Kuya Min, verse 45. Basahin mo upang lalong maliwanagan ang ating mga kapatid. Ganito po ang sinasabi sa Mateo chapter 27, verse 45. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponga, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Okay, Kuya Min? Napakaliwanag po mga ginigiliw naming tagapakinig. Opo. Yung mga sumunod sa kautusan ng Diyos mula noong panahon ni Adan at Eva hanggang noong panahon na ang Panginoon ay namatay. At noong magawa, yung templo, yung tabing ng templo, nabuksan ang mga libingan, natanda ng pagpapatawad ng Diyos, na ang lahat ng mga banal na gumawa ng mabuti noong panahon na yon ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Tanong, Kuya Min, itong mga bagong litaw na ito, sinasabi nilang wala pang tao na banal sa langit. Saan napunta itong mga ito? Alam mo namang mamamatay sila uli.
kung paano pupunta ang ating Panginoon sa langit, sa loob ng 40 araw niya dito nung siya ay muling nabuhay, makakasama niya sa langit dahil ito ay nauna pang nabuhay sa kanya nung siya ay mamatay. Nang ibig sabihin, mga ginigiliw naming tagapakinig, kasama na po ito ng Panginoon nang umakyat ito sa langit. At itong mga taong ito, kaya tayong mga Katoliko ay may communion of saints. Meron tayong communication sa kanila. May karapalan tayong tumawag sa kanila. Kila Abraham, kila Moises, kila Elias, at lahat ng mga tumupad sa kalooban ng ating Panginoon. Ito ang ating pananalig at pananampalataya na hindi pwedeng tawaran ng sinuman sapagkat ito'y nakalagay sa banal na kasulatan na ang sabi ng Panginoon sa kanyang ebanghelyong binasa mo, kuya, sila'y nabuhay na muli dahil sila'y mga banal. Kaya, Kuya Min, sa pangyayaring ito, nais kong buksan mo muli sa Hebreo chapter 12, verse 23, upang mapakinggan ng ating tagapakinig, bakit ba tayo tumatawag sa ating mga santo at santa? Bakit nga ba natin sila tinatawag upang magpatulong tayo sa kanila? Pakibasa mo, Kuya Min. Ganito po sinasabi sa Hebreo chapter 12 verse 23, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay. Sandali, Kuya Min. Sino ba itong mga panganay na ito? Ito ang mga nabuhay na sinasabi ng Panginoon sa binasa mong ebanghelyo ngayon. Kay Mateo, na nung mag-awak ang tabing sa templo, nabuksan ang mga libingan ng mga simenteryo at ang mga banal ay muling nabuhay. Ito ang mga panganay na sinasabi ng Panginoon na dapat tayong lumapit. Lumapit na ganun lang. Lumalapit tayo sa kanila upang tayo ay ipanalangin. Kaya itong mga pangyayaring ito na laging tinutuligsa ng mga bagong litaw na kapatid natin ay mukha yatang nalilihis sila ng landas. Ulitin ko po, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga binilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat. Okay, sino bang Diyos ng hukom na lahat? Okay? At sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Nakita mo, kuya? Tanong! Mm. Ang ating bang inang birhen ay banal? Amen. Sila San Pedro ba? Ay banal. Sila Juan Bautista ba? Ay banal. Lahat ng mga santo at santa natin, sila'y nabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos ngayon, binabawal tayo ng mga taong ito, ng mga bagong litaw na ito, na huwag tayong lumapit sa kanila. Sila na lang. Tayo pong mga Katoliko ay huwag magpapasira sapagkat ang sinusunod lamang natin ang kalooban at kautusan ng ating Panginoon. Okay, Kuya Min. Sa verse 24 naman ho, lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Okay, tinan mo, Kuya. Lumapit kayo, apat eh. Apat yung pinalalapit tayo ng Diyos. Hindi utos ng mga pari yan, ha? Hindi utos ng sino mang obispo yan. Utos ito ng Diyos. Ay, sabi niya, lumapit kayo sa mga ibinilang na panganay na nandoon na sa kanilang kinalalagyan. Lumapit kayo sa Diyos ng hukom ng lahat. Sino ba ito? Ang Panginoong Diyos Ama. Lumapit kayo Sa Espiritu. sa Espiritu ng
Ang mga taong banal, sino ba itong mga ito? Sila Mama Mary. Yung mga santo at santang nabuhay. Sila San Pablo. At huwag natin kaliligtaan Lumapit si kayo. Maria Magdalena. No? So, itong mga ito ay pinalalapit tayo. Sila ay mga espiritu na ngayon na nabanal, na nandun na sa langit na kasama ng Diyos. At lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Kung paano tayo pinalalapit sa Diyos ng hukom ng lahat na ang Ama, at sa ating Panginoong Jesus na tumubos ng ating kasalanan, gayon din tayo pinalalapit sa mga itinuring na panganay na banal na nandun na sa langit. At doon, sa mga espiritu ng mga taong banal na nandun na sa langit, katulad ng isang dakilang Pilipino, silang sa San Lorenzo Ruiz. Ruiz.